simple bank para sa if condition natin. Say for example, meron tayong balance dito, then meron tayong amount. Then 'pag ginawa natin dito is nag-cout tayo and then sasabihin natin, "Enter your balance," then semicolon and then para sa cin natin yung variable na gagamitin natin will be yung balance. Then copy na lang natin ito, paste tapos palitan na lang natin yung ipi-print natin. So sasabihin natin enter, withdraw amount, 'yan. Then palitan na lang yung variable sa baba. Tapos dito na papasok yung if condition natin. So sasabihin natin dito, if yung balance natin okay, so if yung balance natin is greater than equal siya sa amount, yan. Then opening and closing curly bracket. Tapos gagamit na lang din tayo ng cout dito. And sasabihin natin dito, withdraw, approve. So basically, ang pinaka-thought ng if natin dito is checking if yung balance ba natin ay greater than siya sa amount na meron tayo. Kapag ang balance natin is greater than siya sa amount na wini-withdraw natin, i-a-approve natin yun. So i-run lang natin 'to. And eto na ngayon yung magiging output natin. So enter natin yung balance natin, let's say for example 1,000 and then yung amount na i-wi-withdraw natin ay 500. So withdraw approve siya kasi ang condition niyo dito is dapat ang balance ay greater than or equal siya sa amount. So dahil 1,000 ang balance mo, 500 lang yung wini-withdraw mo, i-a-approve niya yun. Pero kapag ang ginawa natin, ang IDE na gamit ko guys ay Dev C++ Embarcadero, 6.3 version niya. So sa balance natin, let's say for example 1,000, pero ang amount na wini-withdraw natin ay 2,000. Walang mangyayari diyan kasi mas naging false etong condition natin. Kasi mas malaki pa yung amount kaysa sa balance na meron tayo. So yun yung pinaka-thought ng if condition natin. So chine-check niya yung mga ganyan na klaseng, condition. So again, ang if natin, pag-declare ng if natin meron automatic yang condition at meron siyang opening and closing curly bracket.